itong ingon mo ganina kalag. Sige, brother. Mundan mo ba? Dapat to na ang kalag mamatay. Kato? Okay. Kung basahon nato ang Biblia sa Ezekiel Kapitulo 18, versikulo 4, mabasa nato nga ang kalag mamatay. Basahon ako ha. Aniya karon ang tanang mga kalag, ako man, ingon man ang kalag sa amahan, ingon man usab ang kalag sa anak nga lalaki, ako man. Ang kalag nga makasala, kini mamatay. Di patay ang kalag nga makasala. Sabot nimo kining pag tao mamatay, kining kalag dili ni mao ang gawas sa lawas. Wala may mabasa sa Biblia nga naay kalag nga mogawas o dili mamatay. Wala na sa Biblia nga na ini kamatay sa tao, naay mogawas nga kalag nga dili mamatay. Wala tay mabasa sa Biblia niya. Gawas ko imo tong gawason ng Genesis kay ato na tan-awon. Pero oyon ka pastor, nga kining kalag ining mamatay ang tao, mogawas ni lawas. Okay, mutubag ko. Wala tay mabasa sa Biblia nga ini kamatay sa tao, mugawas ang kalag nga dili mamatay. Wala tay mabasa sa Biblia. Okay. Diya sa ining basahon, gitawag kini siya og question and answer by Milton C. Wilcox, Adventist Heritage Library. Adventist? Adventist Heritage Library. Pero Nixon, wala ko anak. Even in the page 50 to 51. The Bible tells that the soul is generally spoken of heart, contentiousness, apart from the body. Ako pakutana, Pastor. Usbabi, kay di na ito maklaro kasi ko nag-gamay, aron madungog na ko. Sige, prayod. Sige, usba ko nagbasa kay wakin ako nadungog. Nandali. The Bible tells us that the soul is generally spoken of heart, contentiousness, apart from the body. Ingon ka, Pastor. Wala may problema na Brad Stalwart. Wala man ingon nga ang soul dili mamatay. Kay ang word nga soul igsoon, so ginlanta ka, nga sa Greek word soki, nga kini siya ma-refer sa life usab. So pag ingon gani nga ang soul mo bulag sa lawas sa tao, meaning may bulag ang life, ang kinabuhi, mamatay. Wala nabasa sa imong libro nga nag-ingon nga ang kalag may bulag sa lawas o ang kalag wala mamatay. Wala malitok sa imong gibasa. Wala malitok sa imong gibasa. Ingon nga depart from the body, Pastor. Lagi ni depart lagi kay ang word nga gitawag nato soki, which means life. Ini kamatay sa tao, ang iyang life may depart sa iyaha. Pero wala malitok nga diin ang soki nga dili mamatay. Wala mag-ingon ana oy. Wala mag-ingon. Kay alang sa inyo, ang word mabot nga soul, ang entity naa siya buot. Alang ninyo. Pero alang sa Biblia, ang word nga soul walay buot. Ang buot pasabot ana sa gitawag og soul igsoon, life. Mo na nga kung magbugtuan ang tao sa life, mawala na sa iya. Pero wala mag-ingon sa imong gibasa nga ang soul mibulag unya dili mamatay. Wala na balitok ang word dili mamatay. Gibasa na ko sa Biblia sa Ezekiel 18:4 mamatay. Ingon ka, Pastor, na ang soul, sa imuha ba, sa inyo habang theology, ang soul o spirit, maura o dili? Dili, lahi. Lahi ang spirit, lahi ang soul. Pero adunay sing nga kahulugan. Okay? Ang spirit igsoon, that is breath, hangin. Okay? Ang soul is life. Ano siya ang pasabot? So, soul o spirit, although managlahi siya nga spelling, pero sometimes sa kahulugan, pariha. Okay. Ingon ka, Pastor, ang soul, dili na makasabot, o dili na dili, wala na ibang kaagan, tama ba to? Yes, ang soul is life, meaning to say, wala siya utok, kay ang kinatibuk-an manggod sa tao, na siya utok, kinatibuk-an. Ang soul is life, kinabuhi. Ang inyo manggod sa Catholic is, lahi ang soul, lahi ang lawas. Ini kamatay sa lawas, ang soul na ay buot. O makikita siyang amigo, ini kamatay niya, makakita kung kinsay nagling, kung kinsay nagtindog, mo na'y alang sa inyo ha. Wala na sa Biblia. Okay. Pastor, o mabasa na ko, ingon ko wala sa Biblia, o mabasa na ko pananglitan sa Biblia na kining kalag, giwangihan ni sa atong Ginoong Kristo sa iyang pagkamatay dito sa bilangguan. O yun ka nga, ang kalagay, doon ay salabutan pa usap? Okay, mo refer ka sa unang Pedro, Kapitulo 3. Tama ba ko?
Hello, lagi pastor, oh. Oh, nag-refer ka sa unang Pedro Kapitulo 3? Pakitubag sa pastor. Ah. O yung basa niya na. Uyon ko sa bersikulo, dili ko uyon sa imong pagsabot. Sunod pumunta na. Okay, o yun na dahil ka nga ang tiningkalag, diwalihan sa Panginoong Jesucristo sa bilangguan. Uyon ko sa bersikulo, di ko uyon sa imong pagsabot. Kay ang imong gibasa, diris bersikulo, walay kalag ang naa espiritu. Mo pa pastor, unya babasa na ko pastor nga dunay kalag. Mo yun ka Tanawa, basahan na ko ha, tanaw na ko ha, basahan na to ha. Ihatag ang bersikulo, nag-refer ka sa unang Pedro Kapitulo 3, asa nga bersikulo ani kay dagan-dagan man nga bersikulo. Pastor Asya, ngutana ko, ako kuning mo babasahon ta ka. Ang ako pangutana ba, ug babasa na ko pastor sa Biblia. Kay mo magkawa Biblia. Ang Ug word- babasa na ko sa Biblia. ang word nga soki? Ang word nga soki, Ang word na sol. lagi, soki man sa Greek. Eh, mudagan mo sa Greek kay na may mga bogus na translation. Pero sa Greek ani, dili ni siya soki. Pneuma. Okay, dili ka, nag-refer ka sa unang Pedro Kapitulo 3 sa bersikulo 19, nga niini siya miadto og miwali sa espiritu nga dito sulod sa bilangguan. Dili ni kalag. Walay word na soki diri. Lagi. Ako babasa. Ingon makawa ka kabasa. So, ikaw pero wa ka basa pero Eh, ako ingon kabasa. ko na uyon ko sa mabasa, supa ko sa imong pagsabot. Okay. Di pa Mo na akong gingon. Uyon ko sa mabasa, supa ko sa imong pagsabot. Kaya ang imong pagsabot manggod, soki ni siya, which is word kalag. Pero ang naa diri is spirit, pneuma sa Grigo. Mabitang yung ko nga, uyon ko sa Biblia, pero di ko uyon sa imong pagsabot. Kaya ang imong pagsabot, gihulog man nimo ni nga soki, nga wa may soki diri. Pneuma may nakasulat diri, nya atong isgutan, soki man. Soki means kalag. Okay? Bisan pa man kani igsuon sa inyong gitawag nato og kuan ha, atong tanahon ang 3:18. Okay? Okay. So mo tanawa 3:18 sa inyo ha. Basa na ko. For Christ also suffered for sins once, the righteous for the sake of the unrighteous, that he might lead you to God, put to death in the flesh. He was brought to life in the spirit. Spirit ang diskutan diri. Walay soul diri sa bersikulo. Mismo pa sa inyong Biblia nga nay imprimatur. Kining New American Bible naman na imprimatur. Walay soul diri or kalag. Mabitan mo tana ko sa imong sa bersikulo kay walay word nga kalag diri. Sunod pangutana. Okay, ingon magugkawa kakabasa sa Bible, pero ako makabasa manggug. Wala ko kabasa sa Bible anang word nga kalag diri sa unang Pedro 3. Kay unang Pedro 3 man ang imong gingon nga nas bilangguan. Wala na may laing bersikulo diri sa New Testament nagisgot og bilangguan og nagisgot anang nagwali. Wala na laing bersikulo. Ang unang Pedro 3:18 ra. Pero ang imong hubad diha sa unang Pedro 3:18 naa ang kalag. When in fact wala ang word nga kalag. Naa word bisan pa sa inyong Bible. Dili walay word nga soul diha. Naay word spirit. Pero why soul? Man ang dili ko uyon sa imong sa imong pagsabot. Uyon ko sa Biblia pero di ko uyon sa imong pagsabot. Sunod. Pastor, dili gid ako nasabotan ang Biblia jud. Na wala may soul. Asa man diri ang soul base sa unang Pedro 3:18. Asa ang word nga kalag? Ako makabasa man ko pastor. Di ba sabi unsa ka version? Okay. Yeah. Unsa ka version? Gitawag din siya Protestant gitawag din siya the original New Testament in plain English version with Psalms 8 edition without notes. Ang kuan ini dahil na kasura translated by Glenn David Brocher ng sa rin sa 1 Peter 3:19 lang ko natin and he prays to those soul klaro man pastor and he prays to those souls who were held in short. So wala dili des 3:18 dili gipangutana ta ka imo magbugka nga naay bilangguan. Walay bilangguan sa 3:19. Ang imong pangutana kanina ang 3:18 nga nagitawag natog na ay bilangguan. Okay? Pero sa inyong version, okay? Sa inyong version ha? Inyong version. Oh, kanino? Okay? Yung American Bible na ay imprimatur. Okay? Imprimatur is James C.K. Okay? Sa 3:19 atong basahon. 3:19. Yeah? Yeah. 3:19. Okay? 3:19 is in it. He also went to preach to the spirits in prison. Spirits walay soul.
Ha? Walay soul. Unya, kung basahon na to sa Greek, Brother Stalwart, walay soul ang gitawag na to o Greek diri igsoon. Asa naman akong Greek diri? Atong tanawon. O nga nadala mo na ko to ang Greek nga kung Bible diri. Walay soul ang Greek. Okay? Murag kajut lang Brother Stalwart. Amo pa anong akong Greek word? Ang Greek nga kung Bible. Okay? Sa akong Greek. Sige lang, tuntun naman ko na ako mabihin siya. Pero sa Greek igsoon, walay soul diha, walay soki. Kanang gibase nimo nga iya sa protestante, pana bugos. Walay. Bugos pastor kay wabi agi kay. Aron tanaw na to dire kinamon koy gitawag nato dinhi nga sa Greek. Okay, walay kwan. Kay mismo gani sa inyong nai-imprimator, walay soul diha, spirit ang naa. O pero ang imong argumento igsoon na may soul, of which kung imong tan-awon diri sa Greek, wala diri, walay soul diri sa Greek. Okay? Ako tara kay wala pa man nga plaster atong mga libro diri, balik. Okay, ato na igsoon ha. Okay, arita sa gitawag nato og sa mga bersikulo. Adjust lang. But anyway, sige na lang kay malangan ta kung atong abrihan pa. Okay, wala igsoon, wala nang word na soul. Kaya nga itong gisgutan biya, ang subject nato sa ating gisgutan, ang soul biya, wala yung word na soul diri. Mismo sa inyong na-imprimator. Unya, ang word diri nga spirit, dili man ni siya soul, ga-refer ni igsoon sa panahon ni Noah. Tanawa ha? Dili ni panahon sa umaabot. Okay, tanawa ha? Okay, basahan na to. Ingon siya din sa versikulo 19. Nga niini siya miadto og miwali sa mga espiritu nga dito sulod sa bilangguan. Ano sa nitabo? Sa panahon ni Noe. Dili sa panahon pagkamatay ni Kristo kay ang CFD man God gina-refer nila ni sa panahon sa pagkamatay ni Kristo. Nga dito kuno sa panahon sa pagkamatay ni Kristo, sulod sa tulo ka adlaw, may bisita kuno si Kristo dito sa patay, dili na siya mao. Wala diri ang panahon sa ang panahon ni Noe. Basahon na to, sumpay sa bersikulo 20. Niya, 19 na. 20. Nga kaniadto wala man nagpanuo sa diha nga sa mga adlaw ni Noe. So sa ato pa sa adlaw ni Noe, nakawali si Jesus Christ dito sa panahon pa ni adlaw ni Noe. Kay si Jesus Christ wala walay sinugdanan o walay katapusan. Mao man gani igsoon sugin lang ta ka nga wala ni mag-refer dito sa kamatayon ni Kristo. Okay? So next, Brother Stalwart, based sa context, versikulo 20, sa panahon ni Noe, katong nga wali, dili sa panahon sa pagkamatay ni Kristo nga diduaw siya dito sa lubnganan. Ang word nga bilangguan, wala na mag-refer o purgatorio. Ang CFD nag-refer nga purgatorio ang bilangguan, walay mabasa nga ang bilangguan maunang purgatorio. Bilangguan man. O ang bilangguan igsoon, nagsimbolo na siya sa gitawag og sala. Mabasa na to sa Galacia kapitulo 3, versikulo 28. So, dili purgatorio, kay purgatorio may ang gina-refer ana sa mga CFD. Okay, 3:28 so atong tanawon igsoon ha. Niya ang maong mga punto. Dili 3:28. Na diri sa gitawag nato og adjust lang kamay lang. 23. Karon sa wala pang moabot ang pagtuo, kita gibalanggo ilalom sa kasuguan. Kining word bilanggo igsoon, meaning nabilanggo ka sa kasuguan, nabilanggo ka sa sala. Wala ingon na bilanggo sa purgatorio nga bisita si Kristo sa bilangguan sa purgatorio. Wala tay mabasa nga ang purgatorio gitawag og bilangguan. Pero natay mabasa nga ang sala nabilanggo ka sa sala. So giwalihan sila aron matangtangan sila sa pagkabilanggo sa sala. Dili kay aron matangtangan sila dito sa purgatorio. Wala tay mabasa. Okay? Okay. Sunod pa ko, tama? Okay, friend. Last two questions kaya hapit na mag-alas 7. Taas na kaya itong panahon. Labot naman kung purgatorio. Katapi ka na. Dili ka mo gani pagsabot sa mga Catholic good. Nga may bisita si Jesus Christ dito sa purgatorio. Di akong gilakpitan kay mo ang gamiton sa CFD kani mading unang Pedro kapitulo 3. Sige. Ayaw na gilakpitan na mo pagsabot kaya mo na. Ang inyo ano po to. Sige, salamat. Sunod, tonta na. Ayan. Sila tayo sa versikulo 9. Ingon din sa pagbukad niya sa ikalimang timbre, nakita ko na sa ilalom sa laran diha ang mga kalag sa mga gipamatay tungod sa pulong sa Dios ug tungod sa pagpahimatuod nga ilang gimo. O sila nagsinggit sa makusog na tingog na nagungon.
o labaw ng bubuot nga Ginoo balaan og tinuod unsa makadugay na dili panimo paghukom sa mga nagapuyo sa yuta o pagpanimalos bato kanila tungod sa among dugo. Ako pa kanang pastor yung ang nakalag wala na siyang sins di na sa istorya anong nakikistorya pa man sa Ginoo ang kalag sa gipamatay tungod sa ilang pagmatuod sa Ginoo pastor. Okay. Bisa ba sakto ang Biblia nga nag-ingon na kalag nakikistorya sa Ginoo. Okay, mutubag na ko. Igsoon, kini siya, kung imong basahon og sa pagbukad niya sa ikalimang timbre, nakita ko nga ilalom sa laran diha ang mga kalag sa gipamatay tungod sa pulong sa Dios. Ang word sometimes nga kalag igsuon nag-refer sa kinatibuk-an nga tao. Okay? Pero kini siya dili literal. Usa ni siya kagitawag og figure of speech. Nganuman, kay wala man ni sa langit, kay ang uban mingon nga dinto man ni sa langit, naas ilalom sa laran. Na kung ilalom sa laran, unsa may logic nganong ang mga tao nga gipangpatay kaniadto nas ilalom sa laran? Walay doktrina sa Katolik nga ang purgatorio gitawag og ilalom sa halaran. Walay doktrina sa Katolik nga ang langit gitawag og ilalom sa halaran. Wala igsoon. Usa ni sa kagitawag og figure of speech, under ni siya sa gitawag natong personification. Na nangutana kanina, gigamit nako ang Genesis dayon, Kapitulo 4, nga nag-ingon si Jesus, nag-ingon ang Dios, ngadto sa kang Cain, hain ang imong igsoon, ingon si Cain, dili ko magbantay sa akong igsoon, miingon ang Dios, ang tingog sa dugo sa imong igsoon mingtuaw kanako gikan sa yuta. So nabalay dugo mo tingog. Okay? So that is figure of speech. Kini gipunggutan og ulo na day ulo mo tingog. Tanaw gipambunggutan binis ulo. Oh, basahan na tagbalik na. O sa pagbukad niya sa ikalimang timbre, nakita ko nga ilalom sa laran diha ang kalag sa mga gipangpatay tungod sa pulong o tungod sa panghimatuod sa ilang gihimo. O sila na nagsinggit sa makusog na tingog na nag-ingon, labaw, magbubuhat nga Ginoo balan o tinuod unsa kadugay ang dili pa nimo paghukom sa nanagpuyo sa yuta. O sa pagpanimalos bato kanila tungod sa among dugo. Kining word tungod sa among dugo, this is a figure of speech. Eh walay tao igsuon nga nangamatay karon ni atog langit niya to adito sa ilalom sa laran. Ilalom tanawa nganong mayong ko nga figure of speech igsuon kay ang whole chapter 6 naghisgot og dagang figure of speech. Tanawa ha, dire lang tadaan sa bersikulo 2. Og nakita ko at an-awa usa ka maputi nga kabayo. Na ay luspad nga kabayo, na itom nga kabayo, na ay pula nga kabayo, na mga symbols ni sa igsoon. Dili ni sila mga literal. Mismo pa ang word nga timbre dili literal. So imo makita ang whole chapter 6 igsoon, majority diri naghisgot og symbolic. So dili nato literal ang usa ka symbolic igsoon or figure of speech. So na igsoon. Hello. Bro, nawala na sa brother sa Starbuck. Nauman yan 30 minutes. Natay 1891, murag last na lang tingali ni nga kulang. Eh, mag-alas city na ta. Okay, okay. 1891, go ahead, palihog. Ako gyapon ni pastor. Ay, ikaw, mo ni na ko mapunbok imong number sa kumbag mga cellphone ba. Sige, go ahead, last question, Brother Salwart. Kining paghisgot diri pastor nga sa dis na o labaw magbubuot nga Ginoo balaan og tinuod unsa ba kadugay ang dili kanimo pagahukman sa mga nagpuyo sa yuta ang pagpanimalos bato kanila tungod sa among dugo. Kining halaran pastor nga imong tingala sa langit sa yuta. Okay. Usa ni siya ka figure of speech. Kaya nimo kung imo ni siyang iliteral, dili figure of speech, magproblema ang Catholic. Kaya ang Catholic baya fix ang ilang doktrina. Pag mamatay ka, kung buutan ka, lahos ka sa langit. Kung maldito ka, lahos sa impyerno. Kung madalalala ka, dito sa purgatorio. Yan, ano mangayo pa man siya justisya? Nga na justisya naman, ang buutan, ito naman sa langit, ang maldito, ito naman sa impyerno, ano mangayo pa man siya justisya? Basahon ako ha. O sa pagbuklad niya sa ikalimang timbre, nakita ko nga sa ilalom sa halaran, diha ang kalag sa mga gipamatay tungod sa pulong sa Dios ug tungod sa panghimatuod nga ilang gihimo. Og sila na nagsinggit sa makusog nga tingog nga nag-ingon, labaw nga magbubuhat sa Ginoo balaan og tinuod unsa kadugay, take note, unsa kadugay ang dili pa nimo paghukom sa mga nanagpuyo sa yuta. So niingon ang mga tao sa kadugay ang dili pa nimo paghukom. So kung kini literal, sayop ang doktrina sa Catholic. Nga naman,
Ini kamatay sa tao, diretso naman ang hukom. Ini kamatay sa uutan, hukman diretso, langit dayon. Ini kamatay sa maldito, hukman diretso, impierno dayon. Ano mangutana pa man ang gipang patay dire, kanus-ani mo silang hukman, nga hukman naman sa ilang kamatayon. So, mo na nga, dili mo lusot ang pagtulunan sa mga Katolik, ani. Sunod, Pastor, last na namin. Actually, di na mao ang pagtulunan na inikamatay hukman, langit o impierno ang maldito, di na mao. Ang mga pagtulunan, kung mamatay ang tao, kung nakay sala nga mapasaylo pa, mo nang ibutang purgatorio. Umani mo mantusan ang imong sala dito nga mapasaylo pa sa purgatorio, mo na nga nakay gitawag na dito ka dito. So sa ato panahukman na, pero dito na sa purgatorio. Lala sa mong katikism. Mo lagi, nahukman na. Ang maldito, tos impierno, ang buotan, tos langit, ang madaladala ranas purgatorio, so sa ato nahukman na. So ang bersikulo nagingon man nga kanus-ani mo sila hukman. So mo lagi nga kung imo ni siyang iliteral, mismo ang Katolik magproblema. Kay nangutan naman siya kanus-ani mo hukman Ginoo, unya alang sa doktrina sa Katoliko na hukman naman. Pastor, ako ang mong topic about the soul. Kaya naman ang kalag dili makasulti. Din sa Biblia, klaro man nga nagsulti, ang kalag ani mataong gipamutlag ulo sa Dios. Ang kalag nila. Mo ganin nag-explain ko nga figure of speech na siya. Nganong figure of speech? Kay kung atong Brother Stalwart, mo magay nag ko nga figure of speech ni, kay kung moingon tag literal ni, magproblema ang Katoliko kung literal. Kay ang patay nangutana kanus sa hukman. Imagine na nimo ang doktrina bes Katoliko na hukman na. Ini kamatay, laho sa langit. Ang maldito, laho sa impierno, di na hukman na. Pero ngano nangutana man ni kanus sa hukman. So dili ni siya. Dili ka Pastor, ang doktrina dili na mao. Kanang ingon nimo ang maldito, impierno, ang butan, langit di na mao. Di na mao ang doktrina ha. Inyo lang. Di mao na ay. Mao na ay. Ang buotan, laho sa langit. Ang maldito, laho sa impierno. Ang madaladala ra, paingon sa purgatorio. Tanawan ko na inyong doktrina, na pagkakay libro direction, na may nahukman dito sa langit. Tanawa, inyong doktrina, na imprimator niya, the four last things, okay? Imprimator, si Michael Agustin. O sa kingo ni Michael Agustin, now, look down into the abyss of hell, and there thou wilt see thousands and thousands of these unhappy creatures in the lake of fire. Thousands and thousands nga naakuno karon sa lake of fire and torment. Ingon na siya din many of them have already spent 20, 100, 1,000, even 5,000 years. Daghan kuno nila naana sa 5,000 years galangoy-langoy sa kalayo. Ang uban 4,000 years naglangoy-langoy sa kalayo. Libro ninyo with imprimator. Ang uban 5,000 years kuno na sa impierno. Sa ato panahok nga na. Di ba? Nahok na. So mo na inyong doktrina. Unya kanang gitawag na tong purgatorio, mo na hapitanan tanawa doktrina Kristiyana. Okay? Unsay gibutan dinhi? Unsay purgatorio? Ang purgatorio maoy usa ka dapit nga hapitanan sa mga kalag nga namatay sa grasya sa Dios apan wala pa sila makabayad tuman sa ilang kaugalingon nga utang sa Dios nun nga katarungan. Mo na yung po nga ang doktrina sa Katoliko inikamatay sa buutan laho sa langit. Inikamatay sa maldito, laho sa impierno. Ang uban, 4,000 years na ito, anas sa impierno. Okay? So, nahukman na. Pero ang bersikulo na imong gigamit, nag-ingon, kanus ahukman. Mawaingon po, kung iliteral ni, magproblema ang Katoliko, kay naningil ang kalag, kanus ahukman. Unya, ang doktrina ninyo nahukman na, ang buutan langit, ang maldito, impierno, nahukman na. So, kung iliteral ni mo, magproblema ang Katoliko. So, figure of speech. Last thing, so, kalasita na. Catechism of the Catholic Church, 1030 to 1032. Ano niya? All who die in God's grace and friendship, but still imperfectly purified, are indeed assured of their eternal salvation. But after death, they undergo purification, so as to achieve the wholeness necessary to enter the joy of heaven. Dili na mamamagpina ka na mong gingon. Sa ato panahon, nagkaway na inyong libro. Inyong libro, The Hell of Stat. Thomas L. Kinkin. Imprimator, Michael Agustin. O sa libro, The Last Four Things. Death, Judgment, Hell, and Heaven. Hell and Heaven. Diri sa Hell, matupan niya, nanay naglangoy-langoy sa kalayo 4,000 years na. Usman ko pagbasa, now look down into the abyss of hell,
And there thou will see thousands and thousands of these unhappy creatures in the lake of fire and torment. Many of them have already spent 20, spent 20, 100,000, even 5,000 years in this dreadful state of suffering. Sa hell. Oh. Kana imong gibasa, nagisgot sa purgatorio lagi. Purification. Pastor, sakto na imong gibasa. Punta na sa CCC. Di ako, basahan ako. Ang sa libro imong gibasa? Unsa na number kaya kung tanawon sa CCC? Unsa nga Pastor, number? kanang libro nga gibasa nimo ron. Unsa na libro ha? The four last things, death, judgment, hell, and heaven. Gusto ka imprimator? Imprimator, oh. Makita na sa kamera. Imprimator. Balo ka, unsa imprimator? Tungnagan imprimator, bot pasabot, dili niya sa kakumpletos pagtulunan sa Santa Iglesia Katolika Apostolic Carmana. O atong tanawon, kanang imong Catechism of Catholic Church na ako. Unsa nga number? Sakto ang imong gibasa kay suportahan na siya sa mga CCC, paragraph 1035. Ingon din the teaching of the church affirms. Ingon siya gani, the teaching of the church affirms that the existence of hell and its eternity. Immediately after death, the soul of those who died in a state of mortal sin descended into hell. Wait, problema. Yung kinalagi ka? Mamaya ako explain. Yung kinibitaw ka? The punishment of hell in eternal life. Okay, Brother Bart, alas 7 na. God, in mortal, man can possess the life and happiness for which he was created and for which he longs. Sakto mo gibasa, oy. So, ang itong gibasa, dili mao ang concept sa purgatorio. Ang itong gibasa, concept sa inferno. Lagi. Wala akong giingon sa imo ha. Tuloy akong giskutan, purgatorio, langit o imperno. Nagingon ko, inikamatay sa tao nga buotan, laho sa langit. Inikamatay sa taong maldito, laho sa imperno. Madadaldala ra gani dito sa purgatorio, kay linisan siya, mo na permimisahan. Diba? So, naang tulo akong gignon. Gibasa din ako ang libro, the four last thing, nga matod pa, na anay naglangoy-langoy sa imperno, 4,000 katuig. Okay? So, sa ato pa, gi-judge na. So, nagingon ko sa imo, balik sa imong gigamit sa pinadayag size 9, ang nasa size 9 o 10, ang kalag nga gipatay naningil kanus ani mo hukman. So nag-ingon ko, that is figure of speech personification. Kay kung imong iliteral, nay problema ang Katoliko. Kay ang kalag diha naningil kanus sa hukman. Unya ang doktrina sa Katoliko, gihok na. Ini kamatay langit ang buotan, ay nagkamatay sa malito, laos sa imperno. Si gihok na. Pero ang pinadayag sa 9 of 10, naningil kanus agok me. Busa nag-ingon ko, nga dili na siya literal, that is personification. Kay kung gawaton nga literal, ang Katoliko nga doktrina, magkaproblema, kay gihok ba na og ang size 10, wala pa hukmi. Okay? Dagan salamat, Brad Stewart, ang city na! Kaya pastor, gano'n. Kaya kanang namatay ka, kanak nila, tuwan at langit. Maningkas sila sa Ginoo kung kanus sa Diyos hukman, ang kantong mga tao nga nagpatay nila. Mga na diya, imuhag yung gilibog ang mga naminaw. Wala na ako gilibod-libod, Brad Stewart. Mamagay, nag-ingon ko sa imo, ha? Dili na literal, figure of speech, under sa personification. Naghatag kong example, nga na ay naglikramo sab sa Genesis Kapitulo 4. Miingon ang Diyos kang kain, ang dugo sa imong igsuon, ming tuaw ka nako, gikan sa yuta. So nagingon ko, walay dugo musulti. Nganong nasulti to siya, that is personification under sa figure of speech. Kaya ang Genesis 4, personification, same sa Revelation chapter 6, verse 9 and 10, that is personification. Okay? Ang akong pagpasabot ganina, aron pag-aatag o al-kontra nga sayop ang imong understanding ganina. Bueno, Brad Stewart, La City G's na. Manihapon na ta. Salamat. I love you pa rin, de. Love you, Pastor. Love you. Okay, love you. Bueno, mga pinangga, mao to si Brother Stewart, dinilaman sa Hope Channel. Cagayan de Oro City sa North Central Mineral Conference, kinilamang si Pastor Chris Bacalares Mingon. Siya nagpakamatay sa pagpatunhay sa kamaturan, mauray angay nga mabuhi magambuta. Dagan salamat o Diyos sa imong pagiguban ka na mo. Dagan salamat sa imong gugmang panalangin, among kalipay, ang pagkikuyog. Panalangin ni ang tanan ng mga televiewers, Facebook viewers, YouTube viewers, mayngon sab sa akong parinti, si Brother Stewart. Salamat ng tanan, niya magipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. God bless sa tanan.